Okay. Sige po. Let's start po muna sa prayer. So, ako na lang din po ang mag-opening prayer for this session. Okay. Sige po. Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, maraming salamat Adonai sa araw po na binigyan niyo. Maraming salamat Adonai dahil may tatakal po namin ang um, about preparation for the great tribulation Adonai or the disaster to come Adonai na hindi po namin akalain na pwede dumating sa amin ngayon in this times po na nangyayari ngayon ang mga kaguluhan. Father, I pray po na bigyan na po kami ng full focus, bigyan na po kami Adonai ng attentiveness all throughout the session, and I pray Adonai na marami po kami matutunan at marami pong maibaon ang bawat isa sa amin. In Yeshua's mighty name I pray. Amen. Okay, so ako na rin po ang mag-intro. So sabi ko rin po kay Ate Bane, no need na po mag-intro since kami naman na din po ni Sean ang um, mag-preside for today, ang magpa-facilitate. Sige po. So, wait lang po, ipapaano lang po natin yung presentation, yung mga slides. Ay, sorry na. Ito pala nakaano. Okay na. Yes po, naka-record na rin po. Yan. Tama na, naka-record na ba? Tama, naka-record na po. Ayan, sige po. And katulad po ng prayer po namin kanina, I hope po na full attention po tayo dito because again, it's about preparation. It's about um, the go bag, yung uh, preparedness lang din natin, no? Kapag po nangyari yung ayan, sige, thank you. Kapag po may nangyaring disaster. But above po doon sa preparation, like kung ano po yung kaya natin is yung spiritual, mental, and also emotional preparation din po. Sige, let's start. Okay. So, ang title po natin ay Go Bag, Faith plus Preparedness. So, we prepare wisely and we trust fully. So, katulad po ng pangalan natin, no, na imo na. So, faith plus action. So, hindi lang tayo pwedeng puro lang we entrust everything while wala naman din po tayong ginagawang preparation na hindi rin naman po pwedeng puro preparation lang pero wala po tayong faith or wala tayong ini-entrust sa Panginoon. So, kaya ito po yung pwede natin pag-usapan ngayon. Very timely and very practical but also very spiritual po, no? Hindi lang to about sa survival, yun po katulad ng sabi ko kanina. But it's also about the wisdom, yung stewardship natin, how we can also build our faith and trust kay Adonai. Next. So, real talk po muna tayo, no? If disaster happens right now, so medyo need lang po natin mag-quiz ngayon. So, para lang kasi medyo hapon na po. So, I hope hindi, medyo magising-gising tayo dito sa pa-quiz lang po natin ngayon, no? If disaster happens right now, so like right this moment, ready ka ba? So, thumbs up po sa mga ready. And ano po, crying face kapag hindi. So, hanapin niyo po kung saan dyan ang crying face. Pinahirapan. Okay. Ayan, so may crying face tayo. And balikan lang din po natin, no? Ito yung mga natural disasters na nangyari. Katulad po nung 2025 na Cebu and Davao earthquake na nangyari po. If not mistaken, I think para nangyari po ata yun per months, October to December po ata ang earthquake na sa Cebu tsaka sa Davao. And kapag po ini-interview ang mga residente, ang mga officials, mga government officials, ang lagi po nilang sagot ay, we expect na there could be an earthquake. Kasi very natural, ano naman po talaga siya, no? Hindi siya, parang kumbaga, hindi po siya kayang mapigilan talaga dahil isa siyang natural na um, event, natural na disaster. But, ang sinabi nila doon, which kumbaga parang I hope nakaantig din to
para sa atin to push further for the preparation ay ang sabi nila doon na ang hindi namin napaghandaan ay kung gaano po siya kagrabe, kung gaano yung impact sa kanila. So yung earthquake po kasi if not mistaken mabilis lang po talaga siya no. Parang siguro matagal pa po ata ang 10 minutes. So sa isang sulyap pwedeng mangyari lahat. Kaya po ang question dyan ay kung mangyari man, ready ka ba? Tapos ang isa naman din po ay yung mga bagyo, yung mga ang tawag dito, yung mga baha na hindi natin naakalain na naaabutin po yung mga bubong. Kung natatandaan niyo po ang Yolanda, November 2013 at ang Ondoy na September 2009. So, ang dami nangyari. Lindol, may mga biglang evacuation. So, kaya mo po bang umalis within 1 minute? Ganong kabilis po yun kasi pwedeng biglang taas na po yung baha ng ilang segundo, ilang minuto. At ang tanong din doon ay kung may madadala ka ba, 'di ba? Siguro given po talaga na merong panic kaunti muna, no? Parang talagang natural, ano po talaga natin yun sa ating mga katawan. Parang yun talaga yung initial parang reaction ng bawat isa, no? Merong konting panic. Pero but after the panic, anong pwede mong gawin? Anong pwede mong isipin? Ano yung pwede mag-snap sa'yo na, okay, ito yung gagawin ko. Ito yung dapat unahin ko. Ito yung priority ko, ang family ko. So on and so forth. And katulad nga po dito sa slide natin, nakalagay dito, preparation is not fear, it's a sign of wisdom. Kasi sipin mo na katulad po ni ano pa na to, si Bible character, si Noah, ayan. Katulad po si Noah no nabanggit na pa nga po na parang yung sa movie po na sabi doon na parang nababaliw na ata si Noah kasi ano, nagpe-prepare siya napakainit ng panahon. So paano magkakaroon ng flood yun and true enough naging great flood siya and yun yung um tawag dito, yun yung naglinis sa mga masasamang tao nun time na yun. And minsan naiisip din natin no na parang preparation kasi it will take time, effort, syempre money given din po kasi magkano din po talaga ang pag-prepare ng isang go bag. Pero the truth is um even though wala pa kasing bagyo, wala pang lindol, wala pang earthquake, 'di ba mapapaisip ka rin na 'di ba meron din tayong thinking katulad po na nangyayari ngayon sa Israel and sa Iran. Ang war is nandoon lang as of now. Tapos hindi natin masabi kung kailan na pwedeng mailipat sa Pilipinas or madamay ang Pilipinas dun sa war na yon or dumating man ang time na yung mga kakulangan. Katulad na po na nangyayari ngayon, nagtaas ang mga bilihin, apektado lahat ng ano tawag doon, ng mga goods, lahat po apektado. And tumaas nga ang dollar pero nagtaas din ang mga bilihin. And yun po yung isa sa may tuturo po ng session na ito. And katulad nga rin po ng isa rin po na iko-quote ko din po na ang pangalan niya si Steven Cyrus. Isa po siyang CEO and President of Department of Land Transfer Information Inc., which is located po sa California, USA. At ang sinabi na doon ay, when disaster strikes, the time to prepare has passed. Which is totoo. Kasi pagdating po ng bagyo, hindi na doon, kunwari yung day 1 na yon, today po dumating yung bagyo, no? Hindi po today nag-uumpisa ang preparation. Ang preparation ay nag-uumpisa before ng pinaka-disaster. And yan, katulad din po nung mga langgam no na nabanggit dito sa Proverbs 6 verse 6 to 8 or 6 and 8 rather, na sabi dito na katulad ng mga ants, yung mga langgam na they store provision before dumating ang ang ulan. Ha? Ang calamities. So, ganun sila ka-prepared, ganun sila kumbaga one step ahead. Yun po yung sinasabi, no? And, ang example lang din po dyan is, ang mga langgam is meron silang characteristics na hindi sila tamad. They prepare ahead of time. Kasi, sino din po ba ang maaano sa kanila? Sino din po ang matataman if they did not prepare? It's also themselves, it's also yung mga families din po nitong mga to. So, just like yung ganitong character ng ants ay ito rin yung gustong ituro sa atin itong session na to na may we have that kind of character also, yung preparedness.
Then, next naman po ay, so since alam na rin po natin yung preparation, alam na po natin yung preparation, ngayon naman po, let's proceed na po kung ano yung nasa go bag, since yun naman po yung pinaka-session po nito. And ang mag-facilitate naman po dito ay si Sean. Okay. So yes, dito na lang. Yes, dito ko na lang. Sige. Oo. Yeah, ano lang po namin yung sa camera. Wait lang. Hindi ko alam kung nakikita. I-ano ko na lang. Huwag ko i-blur. Okay lang, kita naman. Ay, kita ko. Okay. Ay, wait lang. Ayan, ayan, ayan. Kita naman ata, I guess. I-ano mo na lang. Sean. Pakita mo na lang. Sige. Okay. Si Sean po. Ayan, so na-introhan na tayo ni Ate Rain. Dito na tayo sa pinaka hinihintay ng lahat. Ano ba talaga ang nasa go bag? Or una sa lahat, ano ba ang go bag? Sa atin kasi mga, even students, especially mga students, tinuturo sa atin yan yung, kung yung sa mga senior high, yung NSTP, kung naalala niyo yung may pagpe-prepare kayo ng go bag, nandito lahat ng essentials na enough for 72 hours. Question, bakit 72 hours siya? Okay. So, ayan, Ocean pa, iusog na yung edit ko. Ito dito. Okay, so bakit siya 72 hours? Kasi, eto, emergency go bag natin to. Pwede naman to per family, pwede rin to individual. So, bakit nga ba 72 hours? It's because rescue it may take time. There's no electricity na available. Limited ang food natin at water. Super limited. Ayun. So, bali dito sa go bag natin, hindi to pang, ano ba, hindi to pang 1 month, hindi to pang ilang Forever. weeks. Hindi to pang forever na stock nyo. Kasi emergency go bag natin to. So, okay, ito yung content na dapat meron. Ang isang emergency, ay sorry. Ito pala muna. So, Proverbs 22 verse 3, the prudent seek danger and take refuge. Sabi dito, wise people see danger and prepare. Hindi sila nagbubulag-bulagan. They act before it's too late. Sabi nga po ni Ate rin kanina, di ba? Like, mga langgam. Sobra ang ano nila pagkakaisa, parang grabe yung unity nila kasi kung alam niyo yung movie na ano ba yun, yung insects sila, yung ants ba yun? Bugs A Life. Bug's Life or yung isa yung ants, basta gano'n. Hindi, Ay, Ant-Man. Kitang-kita dun yung preparedness nila. Kasi alam nila yung panahon, wala silang technology na available ah. Kumbaga parang instinct na siya ng mga ants. Kasi yung mga antenna, di ba, sobrang ano. So, alam na nila kung kailan ang yun nga, yung ulan, kailan ang mag-change ang weather, kailan yung dapat marami silang stock na enough para sa kanilang lahat. Kung makikita natin yung mga ants, yung may parang pila-pila sila, tapos sunod-sunod sila, lahat sila may dala-dalang pagkain, anything, ganyan. So, may we all adapt that kind of attitude, yung ganong preparedness, yun nga, sabi ni Ate Ring kanina na one step ahead sila sa mangyayari. Ayun, going back to the question, ano ba ang nasa loob ng isang go bag? Ito, para maalala nating lahat, um, nag-prepare kami ng formula, go bag formula. Ito, ito lang tatandaan niya, W fit C. Okay? So, madali lang siyang matandaan. W fit C, ano ba yon? Water, sa W, F, food, sa pang F, first aid, I, items, C, clothes. Okay, so W fit C. Tandaan nyo ah, kasi baka mamaya meron tayong paano. Kailangan yan talaga yung brand. Hindi naman kailangan yung brand. Example lang po yan. Akala ko lagi, dapat, Example lang po yan yung mga yan. Ano pa yung mga nandito? CDO, Hindi kasi sardines. tayo nagpapansit canton Oh, eh. hindi Okay tayo lang yung din nagpapansit. ramen. Ang juicy na. Korea. Ano yun? Ayan. Example lang naman to kasi itong mga, for example, yung sa food, isa-isahin naman po natin. Pwede daw Sa bang brand daddy. sa daddy? Pwede.
Yung mga food na nandyan kasi mga easy to open. But itatakal natin yan later on. Ayan na, tandaan natin. WFITC, Go Bag Formula. Para madaling tandaan, yan lang po yan. Ito lang. Yan lang yung kailangan mo covered ka na. Okay? So, isa-isahin natin. Ano yung una? Water. Importante yan. 'Di ba sa ating parang kung i-observe mo sa isang tao, ay, nawala. Option, ibalik mo yung ano. Kung Full sa screen. i-observe mo sa isang tao, hindi lang ako sure. Pero, 'di ba, ang tao kaya nga natin mag-fasting basta Basta may water, water. importante siya eh. Ma-hydrate lang tayo. Kasi, di ba, pagka, kunyari sa mga Gen Z na yung mga sinasabi nila na, ang sakit ng ulo ko, tapos sabihin ng kausap nila, nagtubig ka ba? Yung gano'n. Kasi sobrang dehydrated mo, so sobrang importante ng tubig. Ano ba ayan, 1 liter per person or sa isang araw. 1 liter ito. Ayan. 1 liter ba 1 liter yan? na ba to? Okay, ito 1 liter to. Yung mga ganito na kasi uso ngayon, di ba? Hindi na tayo yung nagbobote na plastic. So, kung sobrang prepared ka talaga, meron ka nang mape-prepare na isang ganito. Kasi, pagkakaalam din po nating lahat na ang plastic ay pagka na-store ang tubig dyan ng matagal, hindi na siya safe inumin. Unless kailangan mo siya. Pero chemical kasi ang plastic. But at least sa isang, ang tawag dito, thermal bottle ba to? Tumbler. Masa-store mo yung safe na water na pwede niyong inom. Ay. Malamig pa, pwede pang malamig. Pwede pang malamig ang ma-store niyo dito. So, importante yan. Bottled or refillable. Kasi emergency di ba yung adrenaline? Kung ang makuha mo dyan ay bottled water, you're good to go na eh. Kasi basta may tubig ka, importante yan. Meron pa din. Ito. Ayan, collapsible. Ito naman po, meron kami nito. Hindi ko lang siya ma-open. Ito. Ano siya foldable ba to? Ayan. Oo. Ano sa to gawa? Foldable? Ito. Silicone. So, meron na po nagbibili rin kasing ganito. Hindi ko lang alam kung how much. Pero sa mga online yan, TikTok, Lazada, nag-promote. Link below. Yellow basket na lang. I-fold mo. Ay, naka-fold na siya kanina. Ayan. So, wala naman tong tubig. So, pwede mo siyang ma-store kapag sobrang limited lang ng bag nyo, pwede siyang ma-store Tanggalin ko ng lang. matagal. Ayan. Tapos tatakpan lang. Tapos meron na rin silang ganyan. So, ayun, kapag kunyari, camping, pwede to. Pero kung emergency talaga, sobrang importante yan. Ayan, sabi ni Tito Reggie, the average person can survive without water for approximately 3 days or 72 hours. So, perfect, di ba? Gaya nung sa pinresan po namin, ang content nyo dun or lahat ng naka-include, like food and water, especially food and water, good for 72 hours. Okay na yon. So, ayan. Okay. Next natin, ito ang pinaka-importante sa lahat. Dito tayo nakakuha ng energy, ang ating food. Mga ready to eat and no cooking needed. So, hindi tayo magdadala ng mga karne. Hindi tayo para maggayat sa So, kailangan natin yung mga canned goods. Di ba ito ang mga nasa ayuda? Ito ang mga nasa Wala ayuda. na sticker ng mayor. Ayan. So, kaya may nag-prepare po kami parang Dapat mo pa siya. yung lagayan niya. Plastic siya. Ito yung mga nabibili ko for travel bags eh. So, ayan. Sa isang ganyan, kaya nyo sa isang pamilya yan eh. Kaya nyo na makasurvive. Yan. Kasi pwede yan i-store ng matagal. Nagre-reflect. Ano ba yun? Ayan. So, ayan, mga canned goods, energy bars, mga instant coffee, pwede. Instant coffee, yan. Pwede rin instant na Oo. So, yun nga, again, obviously, hindi tayo magdadala ng karne, ng isda. O, kung gusto niyo, kung makakakuha kayo, mangingisda kayo sa pwede naman. Pero ito kasi easy to open na to eh. Yung Tsaka mga yung expiration. yung expiration din. Yung mga can po pala dito, ito yun. Kasi may mga can, di ba tayo na kailangan pa ng, ano yun? Can opener. Can opener. Karamihan naman po ng mga cans na nabibili ay madali nang i-open. Yung mga may ganito, may clip, tapos ganun nila open na. Kaya na ng bata to i-open.
Ayan, lahat naman dito ganun. So, pwede yung mga, Even na to. yan, Yan. snacks, energy bars, protein bars, pwede. Kasi yung mga energy bars na yun po, karamihan naman po ay pwede natin kainin. Usually nuts, mga ganun lang po yan. Mga barley, wheat. So, healthy naman po sa atin. Ayan. So, okay, importante po yan. Wala na siya. Ayan. So, again, ready to eat, no cooking needed. Okay? Choose pagkain na hindi na need lutuin. Simple but effective. Super effective. Next. Ito po. First aid. Karamihan naman po sa ating mga bahay, kahit hindi, meron to, importante talaga to. Kahit wala pang sakuna, kailangan natin talaga ng first aid. So, ang nasa loob po nito, ayan, bandage, mga gasa, medicines, alcohol, cotton tip applicators, betadine, tsaka Pimple patch. pimple patch. Dapat pretty ka pa. Mga, pang skincare. Tsaka pa pang skincare. Kaya mga alcohol, betadine. Kahit simpleng ganito lang kaliit, kaya Pero na ito lahat nabibili eh. ito, diba, sa Watson's pa yun? Parang sa Watson's ata ito ganito. Kaya, ganito. Ito yung gas. Bandage, ito mga Bandage. Mga Ayan, mga bandage. importante, like yan. Alaktan, paracetamol, yung mga pang ano sa tiyan, mga Mga hindi sanay sa lansa. yung mga lagi ina-acid dyan, ayan. Mga Gaviscon, dala kayo ng ganyan, importante yan. Mga band-aid, yan. Kasi mga first aid, basic first aids natin, importante yan eh. Kahit ganito lang kaliit. Kasi di ba kunyari, nag-outing kayo, even tayo nga eh, di ba? Kapag may pupuntahan tayo, importante lagi yung meron tayong first aid. Kasi, di ba, hindi natin masasabi ang ano eh. So, may importante ng at mahalaga ng prepared. So, ayun. Ayun ang first aid natin. Okay. Ayun nga, sabi ko nga, kahit maliit na sugat, pwedeng lumala pag walang first aid. So, this is non-negotiable but still, sobrang importante. Ayan. Okay, so next po natin sa ating tools. Ayan. Ito naman, especially yung pito, sobrang importante yan kasi kapag kunyari, like yung nga, may earthquake, tapos natabunan ka, hindi ka na makita, but pag may pito ka, Tsaka kung laking pipito lang miracle. dati si Rose, baka buhay pa Oo. si Jack. Di ba yun talaga yun? Kung malakas lang pumito si Rose. Oo, Mabubuhay buhay pa po po si sila. Jack. Totoo po yun. Di ba hindi po nabuhay si Jack? Ayan, tools. Ito important. Ito ito yung pinaka medyo madami. Ito yung pinaka marami nating dapat paghandaan yung tool. So, ayan. Kasama sa mga tools ay ayan, open natin siya. Ayan, meron dito kasi rope, Variante siya. compass, May... Sige, open natin. may nabibili naman po yung parang Ano to? 3-in-1 or Suspender? 5-in-1. Suspender? Pwede kasi ito, di ba? Fit check Kanila ka din? sa ano ka? Sa bundok. Ayan. Sige. Tsaka ito. For emergencies lang naman. Yan, mga ropes. Saan ka pa ba no? Ito po yun. Ay, mga ropes po. Online. Okay lang. Karami naman po dito online na nabibili na. Ito, compass po siya na pito na may ilaw. Ano pa ba? Ayan, flashlight. Yan, flashlight. Pit. Malinis ba to? Malinis to ba? Ayan. Ayun, sakit. Pito siya. Tsaka Pito, compass. compass, tapos flashlight. May mga ganun. Ito, flashlight. Tapos compass. Ayan. May nabibili naman pong ganun para lahat nandun na sa isang device. Tapos, yan, kasama sa mga Cutleries. cutleries. Ito po. Ayan. Cutleries, for example. Radyo, importante ang radyo. Ilaw.
Mga rechargeable lamp, importante yan. Kung meron pa po kayo meron pa po kayong ganito. Mga 3210 Meron pa ba? Nokia. Sobrang laki kasing, Help. napakatibay kasi nito at ang laking help. Oh, battery Ano nito to? 7 days. Hindi mo na kailangan mag-charge Ayan. ng ano. Ayan. Cutleries. Tatlo. Tapos pamaypay na manual. Kasi yung mga rechargeable nating piece life na ano, Kailangan dito pang for life, baterya. kailangan pa siya ng ano, at least yung mga ganito, laking help. Tapos, pangkalkal sa, kung, if ever lang, may madala kayong ganyan, pwede naman. Para may Pwedeng rin treasure weapon. doon. Oo. Pagkalkal kayo dyan. Rake bike. Tapos, meron din po Ano yun? dito, yung hammer na, hammer siya na pwede siyang, Ito pa siyang, ano ba to? Ano to? Pliers? ano to? Ayan. Akala ko sa Hindi ko lang lamin. ma-open Ano yung to? kutsilyo, but ayun siya. Ay, ang ganda. Pliers, hammer. Gunting pala to. Ayan, yan yung mga tools natin na kahit tayo mga babae, kaya na natin to. Kaya natin itong I-prepare. i-prepare. Ina- Kayang-kaya. Gunting. Mga kalalakihan, yan, pa-take note. Gunting. Kandila, importante. Posporo, importante yan. So, ayun po. Like, dito nga sa screen, yung mga icons natin dito, compass, ano to, Tsaka ito pala. Gunting. ilaw or lamp, flashlight, Make sure. lighter, pito. Ano nakita na to? Radyo. 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 Ayan, radyo. Gumagana ba yung radyo? Working naman. Almada, maaaring puli-puli yun. Radyo. So, maaaring Importante magkaroon yung ka ng radyo kasi at least, kunyari, wala ng signal. Kung alam mo yung nangyayari sa Mundo. paligid, dito ka, babase. Okay? So, ayun. Ayun ang tools natin. Yun lang pinaka siguro nagpapabigat dun sa go bag. But essentials naman kasi lahat to. So, lahat to importante pagka need na talaga natin. Especially pag emergency. Okay, so next, clothing. Ito naman, since tayo, nakasuot na tayo, but still kailangan natin ng extra clothes, blanket. Kasi hindi na nga natin masabi saan tayo makakarating kapag emergency, yung adrenaline natin, minsan, o dito tayo, takbo tayo dito, punta tayo bundok, di natin alam eh. So, maigi nang prepared tayo. Meron tayong extra clothes, may blanket, kung jacket, kung kasya pa, go. Ayan, mga comfortable na, tawag dito, mga sapatos, ganyan, boots, rubber shoes, ayan. Okay. But yun, kung saan tayo madadatnan, di ba? Importante pa rin talaga na prepared tayo ahead of time. So, ayun. So, again, dun sa tools natin, these are life-saving tools, flashlight for visibility, whistle for rescue. Okay? And dito po sa clothing natin, comfort matters. So, especially if overnight or evacuation situation. Like yung mga sa iba yung nasusunugan, nakakaawa isipin na sa mga tent sila Nag-evacuate. tumutuloy, ganyan. Tapos, yung iba diba, di ko alam, pero parang karamihan din sa atin, nag-donate tayo ng clothes, ng pera for them, ganyan. Kasi even yung clothes, hindi nila nasalba sa sobrang lakas ng sunog, yung mga bagyo. Kaya, oo, kaya importante din, kunyari, yan, at least kung may extra, tulong-tulong tayo kung sino makakasama natin. Ayun po. So, ayun ang content natin sa isa. Ito pa pala, papakita ko na rin. Inabili pong go bag. Waterproof siya na bag. And 30 liters. ayan, 30 liters yung kaya niyang dalhin or kasha. Saan nga ito binili? Walter? Online Ay, din online. So, Ayan, madali Smiths. lang siya actually. Sige, try kong ipasok na siya. Kaya lang. Kaya maganda rin po talaga, I highly suggest na kailangan natin ng mga ganito. Yung, ang tawag dito? Yung mga pouch, but mga small bags na pang travel bags. Marami naman na po nabibili na ganito, either plastic, tela, or Case. Pero sana yung kasi ganito. importante siya na, alam mo yung pagkakasi, kunyari, pagpasok-pasok na lahat, nakakataranta, di mo na alam saan nakalagay. So at least, eto, prepared ka, naka-organize pa.
Para at least hindi tayo yung, alam mo yun, may guide tayo. Alam natin sa nakalagay. Hindi Mhm. tayo yung parang nararatel. Hindi tayo parang, sa nakalagay ito, magulo. So, naunahan na. Oo, mas nakakagulo kasi ng isipan pag makalat. Saka if may ano rin also, no, may label, Oo, may kada label. pouch. Like, for example, yun nga, yung W50. Oo, WFH. So, nakalagay yung ano, water, food, yung food, yun, items. nakalagay na agad doon. Yan. Pwede naman po nating labelan. Tools. Marami naman na pong mura din yung nabibili. Marami naman. So, ayan. Like, kasi yan. Isahang lagay na natin. So, unahin natin yung food, pinakamabigat. Saan patulong? Tulong. Bigat na tayo. Okay. Ay, sorry, nakalimutan ko pala. Ito, kasama rin siya sa mga importante. Pero karamihan kasi or kadalasan hindi siya agad naiisip. Pagka lang kunyari lang na ang tawag dito, nasunugan. Tapos saka lang nila maisip, ano yung mga documents ko, ganyan. Importante yung Paano kayo ganito. papasok ko sa isang lugar? Oo, documents, kasama na dito like yung mga IDs, birth cert, yung medyo mahirap kunin ngayon, especially nasa Pilipinas tayo. Ang hirap kumuha ng mga panibagong IDs, mag-renew. Document. So, importante na nasa isahang ano lang lahat para madali lang siyang kunin. And kunwari, kailangan mo siya, tapos yung emergency go bag mo nandyan lang. Kung kunwari, may nangyayari na, at least Yun isang lang lagay lang. ilalagay. Isang lagay lang. So, pag kunyari may kinuha ka, passport mo, kailangan mo siya, balik agad. Ganun yun. Para hindi siya nawawala. Pag hindi mo na kailangan, balik agad. Saka Ugaliin natin make yung sure na ganun. waterproof. Waterproof Waterproof. din. Yan. Yung bag. Tapos Very ito, sealed dapat. sinama na rin namin dito yung Bible, small Bible. Importante rin talaga na guided tayo not only sa hearts natin but at least na-remind tayo sa word ni Adonai. Kada alis natin, kada emergency, kada may nangyayari na, kailangan natin ng reminder. Ang laking reminder din kasi pag nakakita ng Bible, I'm guided by Adonai, kahit saan. So, yun. Importante rin siya, kasama rin po siya sa mga items. Dun sa WFITC, kasama po siya. Ayun, yung hard copy pocket Bible. Yung maliliit lang, Mm-mm. na parang minsan may makasing laki lang ng passport, yun. So, yan, importante din siya. Diba? Ang dali lang ilagay kasi nakapack na lahat. Hindi ka na mahihirapan. Hindi siya isa-isa. Sikip din. Oh, hindi siya isa-isa. Ganyan ko lang. Ayan, pasok lahat. Hindi pa nga nasikip eh. Sikip. Kita ko lang kung paano. Kapag kasi hindi organized, kung na talaga. Oh, yun. Toiletries, Toiletries. sobrang importante. Hygiene. Kasama siya sa items. Yan sa mga Yun. girls yung ano. Especially sa mga girls, Napkin. napakadami nating kailangan i-ano. So, yan, mga sanitary napkin. Masasuggest ko po, para hindi tayo magdadala ng, kunyari, yung kasama dito sa clothing, like for example, yung mga towel. Bili po kayo ng parang bath towel, yung disposable, yung compressed bath towel for travel. Babasahin nyo lang po ng onte, tapos mag-expand na siya. Ang laking tulong na. Even sa mga outings na try po na po namin siya, meron din po nabibili yung mga disposable na Miniso. Mga miniso. underwear Daiso. na compressed din. Meron din. Meron Di ba din. siya mabili online? Meron nga rin ate t-shirt eh. Meron din t-shirt. Oo. Mga clothes. May nabibili na pong ganito, so sobrang importante na. Ayun, shampoo, other toiletries, dito, toothpaste, toothbrush, yan. Ballpen po ba So, kailangan? Oo. Ayan, diba? Isahang lagay lang. Mabilis na. Ayan. Kunyari ito. Tumbler. Kailangan po ba ballpen? Ito, hindi nga. So, ganyan na siya. So, may space pa po siya, di ba? Mahaba kasi siya. May space pa po siya, so need nyo lang siyang i-fold. Paano ba i-fold? Ganyan. Kaya, i-fold lang. Wala siyang zipper. Tapos, di ba, yung dulo. Pwede mo nga siya gawing Yan na. salbabida. Yan na yung bag. Pwede rin siya. Gano'n kabigat? Knapsack. Mabigat siya. Pikit siya, kaya ko siya dun. Tsaka meron Walang din bubara. po siyang, for those din po na may strap, I think pwede din siya Ito for may the strap. straps. Dito.
So, parang siya naka-backpack talaga siya. Pwede siyang backpack, pwede siyang isahang ganon. Yes. Kapag kasi emergency na, kaya nagkaka-earthquake, isahang ganon lang yan. Kayang-kaya niya na. Ganun lang. Para hindi siya hindi tayo, para magdala ng maleta. Para pumunta kang airport. So, ayun. Kailangan niya ng ganyan. Kahit naman yung knapsack, pwede naman po yung knapsack eh. Kasi mabilisan eh. Kaya yun ang importante sa go bag. Hindi sinasuggest yung may, kunyari, dito, ano pa mga bag na mabibigat, yung mga pang other Pang hiking. Oo, kasi hiking pa pwede rin. Pwede. Basta yung, tawag doon? Yung ganun na, backpack yan, Backpack. backpack yan. Ginaganon lang siya kasi ready to go na eh. Di ba pag yung mga nag-hiking nga, isang ganun lang. Wala ka naman nakitang hiking na naka-handbag pa na mabigat, na malaki. Yun. Di ba? So yun, importante rin po talaga yung paggamit nyo ng hindi, kasama na siya dito sa mga instant. Mga instant Oo. na. So, ayun yung content ng go bag. But kapag meron pa po naman other na iisip kayo, pwede. Basta Kumbaga, yung, customizable siya. Kumbaga yun na yung pinaka parang kumbaga Template or formula. template or formula natin for go bag. Again, WFIT-C. Importante siya, water, food, first aid items, and clothing. So, ayun po. Pasok ko na kay ate. How much daw? Lahat. Yung how much, yung yan natin. Yung ito po, tita, taga sineryoso. Hindi sineryoso Link talaga down sagutin. below. Yellow basket po. Hindi, ano po, ito po is yung bag na prepare po namin for this session is mga worth around 2,000 ba ma? All in all. 2,000 or 3,000. So, ang ano po kasi namin nun, tagang medyo mahal po siya, no? Given na kami po sa families, around 6 po kami. So, kung like isa neto, so 6 times 2. Ito pa So, mga parang 12,000 something po. Go bags pa lang po yun, no? Pero kung like iisipin niyo po, kasi pwede naman, yun, again, sabi nga ni Sean, pwede po siyang customizable. Pwede pong, kunwari, yung documents, baka sa tingin hindi na naman na kailangan ng documents, baka like ilagay na lang something sa damit niyo po or sa pwede bulsa sa kanya. yung ID, para something na ganun. So, kumbaga meron kayong pwedeng bawas dyan, meron naman po kayong pwedeng idagdag, kung kunwari meron pa kayong mga other items na gusto rin i-add dyan, okay din naman po. Pero, ang ano po kasi doon, parang ang logic din doon behind sa pag-spend ng ganito na around 2,000 to 3,000 po siya kada go bag is isipin po natin na parang iset aside po natin yung presyo. Parang it's more of life kasi ang nakaano po dito dun sa go bag. Yung naka-risk. Opo. So mag-i-invest po talaga siya. May mga iba pa pong mga go bags na at mga 1K lang, which is okay din naman. We are not here to judge kung like 1K or 500 lang po yung go bags niyo. And as long as nandun yung essentials, yung mga kailangan nyo talaga for the next 3 days at least. Ayun, sige po. At since done na rin po tayo sa yung physical na talaga preparation which is a go bag which si Sean pa yung kanina. Thank you, Sean. Ngayon naman, punta tayo dun sa spiritual connection. Nasaan yung Wala na ilagay mo sa go bag yung clicker. Hindi. Nasaan? Nalagay ko din. Nailagay po ata yung clicker namin sa Google. Anyway, ayan. Sige po. Doon naman po tayo sa spiritual connection natin, no? We are preparing for yung pinaka-go bag po natin. But at the same time, let's not forget on how, di ba, na sa go bag po talaga. Kasyang-kasya po siya sa go bag. Ganun po siya Ganun po siya ka-prepared. Meron siya sariling presentation. Ayan, so aside from yung kailangan po natin i-prepare dun sa mga pwedeng mangyari in the future, sa great tribulation or sa disaster na pwede mangyari, ay meron din po tayo yung spiritual po natin, preparation, yung emotional, mental preparation, and also yung how we could encourage ourselves na beyond this bag, we have God who's here then also. And siya yung talagang pinaka magiging sandalan natin all throughout these disasters talaga. And ito po yung dito sa slide na to is yung emotional preparation which is on Philippians 4 verse 16. Aside from preparing this
this bag is that we have to prepare also yung emotions din natin, yung anxiety natin, 'di ba? Normal siya eh. Again, sabi nga po ni Sean, talagang ano siya, yun yung normal reaction talaga ng mga tao. May konting panic muna bago medyo mag-isip-isip. Yung para mga ganun po, no? Which is normal din naman po. So, pero ito, it's a reminder for us na hindi natin kailangan maging anxious. Tanggalin natin ang anxiety. Kasi sabi naman po dito na in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present natin lahat yan kay Adonai. So, si Adonai mismo ang pinaka pinaka magiging sandalan natin all throughout yung nangyayari sa atin diyan. And we must be fully prepared also and focused, 'di ba? Kasi isang decision lang na pwede natin maano diyan is pwedeng kung saan din tayo mapunta, 'di ba po? During the disaster. So, ang next naman din po natin is yung mental preparation din naman po, which is on James 1 verse 15, isang encouragement din po ito sa atin na if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Just like po neto, no, etong session po na to, may this session also enlighten us on how we can prepare for it, yung great tribulation or yung mga natural disasters. And aside from that, syempre, meron naman din pong online. Buti na nga lang din po na uso yung mga sa online shopping na meron na siyang go bag na napipili doon. Yan, nakikita ko nga po yung comments eh. Sila Ate Pretty, sila Tito Reggie, nagsabi sila dito na meron silang sinuggest na ang tawag dito, yung solar na power bank, which is also helpful, yung ganon, at least nagkakaroon tayo ng idea na, okay, meron naman palang ganon. May mga packed meals na yung katulad po yung sa mga sundalo, yung ano tawag doon, yung, wait lang, titignan ko lang po ulit din siya. Ano yung sabi ni Tito? Yun, yung parang, yung naka-shelf life po siya na survival food. Yun yung mga kinakain din kasi ng mga sundalo. So, yun yung mga ganong preparation din po yung mga kailangan natin. And, syempre, ito naman din po, Psalms 46 verse 1, ito naman din yung reminder sa atin na God is our refuge and our strength. Above all these preparation, si Adonai pa rin dapat ang pinaka-priority natin. Siya ang pinaka-source ng ating refuge and yung strength natin. And He is there ready to help us kapag nasa trouble tayo, kapag may disaster na nangyari, no? And thank you Lord, we are so blessed talaga kasi I hope wala pong isa sa atin, no, nakaranas po talaga ng natural disaster like grabe yung mga lindol, yung, yung mga bagyo, yung grabe yung baha, nung Ondoy, tsaka nung Yolanda. Thank you Lord kasi during those times na nangyari yun, tayo ay safe tayo, nasa bahay, o kumakain ng sopas. Ayun, so, alam mo yun, at least nakakain pa po tayo ng sopas kasi yung iba po talaga maski tubig hindi po nila nagagawang uminom, sorry. And next naman din po ay Matthew 24 verse 44. This is also a reminder for us na for this season, you must be ready as well. For the Son of Man, or si Yeshua po, is coming at an hour when you do not think He will. And alam din naman po natin yung ano, no, yung before po dumating yan time na yan na yung second coming po ni Yeshua ay may mga mangyayari, calamities there, tapos here, meron din po mga war, katulad po nung sabi sa, sorry po, nakalimutan ko lang yung pinaka-Bible verse, pero di ba po may nasabi doon na kapag nakita mo na ang Israel ay surrounded with, sorry, wait lang. Ano yung sabi? Kapag surrounded na ang Israel ng, yes, nakalimutan ko yung pinaka-ano. Yun, desolation is near. Opo. Yan, surrounded na siya with yung sa mga other countries na talagang pilit na binubura ang Israel, no? So malapit na po mangyari yung second coming, which yun na rin po nangyayari ngayon. And nakita natin kung gaano na apektuhan ng buong mundo kasi katulad po niyan, yung
pagtaas ng yung sa mga gasolina, pagtaas po ng goods, katulad po na nabanggit ko kanina. Dati nga po parang ang thinking ko nun, ang war is nasa Israel or nasa Middle East. So parang hindi naman, siguro naman di tayo maapektuhan doon. Pero wala nga tayong war. Pero may war tayo pagdating po sa yung sa welfare natin and also sa goods, yung pakikipaglaban natin sa pag sa mga ano po, no, yung sa mga presyo ngayon ng mga goods. So doon din natin siya nararamdaman. And katulad po niyan is readiness is also a lifestyle. May this, yung preparation, hindi lang siya yung, dahil natutunan po natin siya today, ngayon, sige, okay, given po na, kunwari, bukas po gagawin po natin preparation. May it be a lifestyle, kumbaga parang, forever po tayo magkaroon nung focus na maging attentive tayo sa mga ano nangyayari din sa paligid din natin. Kasi, hindi natin alam, pwedeng mamaya or pwedeng bukas, pwedeng ayan na po mangyari na yung mga kinakatakutan din po natin, no? Yung mga nabanggit din po sa Bible na Great Tribulation. And, wait lang. Ano na ba next na to? Ano to? Ay, okay. Sige, sige po. Ayan. Wait. Ayan, okay. Sige. So, si Sean na po pala dito. Sean, ikaw na dito. Okay, reality check na po tayo. So, si Sean na po dito for impact. Ito na po yung about sa impact naman itong preparation. Okay. So, mabigat ba? Hindi naman. Para lang siyang school bag. Yung bigat. Okay. Alam ko, Mike. So, yan. Dito. Di ba may saying tayo, well, alam naman natin lahat, may saying tayo na ano yung prevention is better than cure. Parang ginawan ko siya ng ano, di ba naman? So, dito, kasi prepared people panic less. So, yun nga, sa atin, prepared ka, less panic. Mas okay ang ready kaysa rattled. So, importante na planado lahat kaysa yung, or hindi naman plan, ano ba tagalog prepare? Ganun. Preparado. Laging handa. Yan, laging handa. Yun nga, sabi nga, si Pretty, welcome to the new normal. Ito na talaga yan eh. Dito na talaga tayo parang hinahandan niya doon na eh. So, ito na yung mga signs. Ang tanging gagawin lang natin ay maging prepared, maging ready. Ayun. Anong slide ba tayo? Ayun, sorry. Okay, so yan. Kapag ready ka kasi less panic, more clarity. Hindi tayo yung parang tataranta, tulala, lutang. Ang hirap kasi ng ganun eh, parang nag-ano, I mean, gets ko naman, at talag, yung parang nasa shock pa tayo, parang ano gagawin ko. Pero wag naman tayo yung parang robot. Wag kang gagawin. Wag naman tayong gano'n. Parang, presence of mind. Wag kang, do not stop moving. Okay. So, kasi pag mas calm ka, mas nakakapag-isip ka, mas nakakatulong ka sa mga kasama mo. Hindi ka pabigat, hindi ka pagulo, 'di ba? Alam mong may ambag ka, alam mong may maitutulong kapag ka sa tamang pag-iisip ka eh. So, basta may guide tayo eh. Yun nga, normal kasi sa ating magpanic. Normal na normal sa atin na hindi natin alam ang gagawin kapag una nating na witness ang mga bagay-bagay. But step by step, 'di ba? Baby steps nga eh. Tulong-tulong tayo. But still, sana nandito ka. Huwag kang ano. Huwag sanang parang, asa ka na? Ganon. Loading ka. Ganyan. Parang kang lost eh. Ang hirap mong kasama pag ganun kasi. But, yun nga, di ba? Dito tayo pinaprepare ni Adon. Kaya nga tayo nagsasyabat, di ba? Para, alam na natin eh. Connected siya, di ba? Kapag ganyan, kunyari may feast tayo, pinaghahandaan natin. Kasi para kay Adonai lahat yan. Dito, hindi lang sa atin talaga to eh, yung safety natin, welfare natin, yun ang una natin, ano, di ba? So, ayan, lahat naman isipin natin, guided tayo may Adonai. Ganun yun eh.
guided tayo ni Adonai, kaya na natin to. Parang si Adonai bahala sa atin, ganyan. Kumilos ka naman. Huwag kayong parang, dito lang ako. Kaya ni Adonai to. Ang Kukuha ka na hirap. lang ng mushroom. Maging ano ka na lang dyan, kaputi. So, ayun. Ayan na, importante yan sa atin. Huwag tayong tulala. Importante. So, yan. Ayan. Matatapos na po tayo. So, dito po, reality check. May go bag na ba ang family mo? Alam ba ng lahat sa family members mo kung nasan yung go bag na yon? So, kung wala pa, and kung meron, meron na kayong go bag. Alam niyo ba kung nasaan? Baka kasi mamaya, may go bag nga kayo, nakatago ata sa baon. Baka mamaya, ano siguro. Mas mas nakikita mo pa yung mga order mo sa parcels kesa yung pinaka-importante like yung medkit. Baka madala. Baka madala yung go bag na iwan yung anak. Please prepare that pretty. So ayan, bali, ayun guide lang naman to. But yun nga, going back to this question, may go bag na ba ang family mo? Alam ba ng lahat kung nasaan? Wala pa, let's prepare. Kung wala pa, na-show ko na eh. Kung wala pa, build nyo na or gawin nyo na yung go bag nyo today. Andito na tayo eh. Prepare na tayo. Gawa na kayo listahan. Kung ano yung nasa bahay nyo, pagsamasamahin na sa isang bag, sa isang pamilya, pwede na yung isang ganito eh. But kung kaya, tag-iisa kayo, better. Diba? Pero, ayun, dahil pinag-uusapan natin to at pinapresenta natin lahat, ito na yung, sign, ito na yung tamang oras para simulan. At para, at least hindi tayo parang, hindi, sige, kaya ko yan gawin bukas. Hindi, kaya ko yan i-prepare sa mga susunod na araw. Ang dami akong gagawin today. Ganyan, ganyan. Hindi natin kasi alam kung anong mangyayari for tomorrow. Maigi ng today, ngayon mismo, mag-prepare na tayo. Para at least, di ba, handa. Yun yung importante. Handa tayong lahat sa mga mangyayari. Sabi nga sa GMA, I am ready. I am ready. Sabi ni Susan. Ayan, yan nga, 'di ba dito sa application kasi natin hindi sapat na ikaw lang ang may alam. Dapat buong family ready. Buong family nyo May alam. prepared, buong family nyo informed, buong family nyo alam ang dapat gawin. Parang may nasuggest si Ate Pretty dito kanina yung sabi niya. Ayun. Parang nasabi, ayun, dapat din may rehearsal. Importante, ayun, ang ganda ng idea ni Ate Pretty. Like sa school, 'di ba? Pagka ano yung sa school, Ocean? Yung Doc? yung may fire Roll? fire drill Doc? 'yon, 'di ba? May fire drill sa schools, Ano even sa work meron Gawin din natin sa family. Earthquake drill, fire drill, mga ganyan. Gawin din natin sa family yung ganon. Kasi hindi natin siya nagagawa sa bahay. And kung nagawa man sa school kasi, nakakalimutan na po siya pagdating sa bahay. Oo. Parang yung student na lang yung may alam na pero yung mga magulang mo na. Ayan, katulad, dyan. Ayan. So, hindi naman namin kayo pinapanik na today kayo pumili. Mag-start na ba? Ganun. Pwede na mag-start, maglista, ganyan. So, wala naman po tayong deadline today. Dapat may mapasa kayo. Hindi naman tayo strict. But, importante na rin kasi na mag-start tayo. So, ayun nga. Diba sabi nga, kung hindi Kung hindi ngayon, kailan? Ano ba yun? So, gawin siya sana as soon as possible. I-start na natin. Hindi bukas, hindi next week. Ngayon. Today. So, start small. Ika nga. 'Di ba? Start now. Ganyan. So, ayun. Ayun. Yun lang naman. Ano pa ba? Ayun nga, yun nga yung sabi nga yun nga, Ate Pretty, magandang idea po yun. Parang gusto ko siya i-propose na, kahit kanya-kanyang family na lang, na maggawa tayo Yung ng drill. siguro yung mga drill, yung fire drill, earthquake drill,
Para kasi alam ng bawat isa, gumawa kayo ng parang recitation bawat pamilya. O saan ba yung, ano yung nakalagay sa isang go bag? Anong formula natin? Ganyan. Para hindi tayo yung parang, even yung mga bata dapat alam Dapat yan. alam. Mga kids, Ano na yung ano form? yung mga, ayun nga. So, ayan, Question and answer tayo. sabi ko na eh, pero sige, kung sino yung nakakaalala, wala magtatawa ba? Sa mga youth, kung nakikinig ang ating mga youth, ano ang go bag formula natin ulit? Nabilisan po. Ang May friend ka ba tayo? Apo. Ang makakasagot po may isang go bag, pero walang laman. So, mismong bag lang siya. Parang tulog sila. Ano po ayun si Aya. Ano ang ibig sabihin? Ano daw ibig Follow-up question. sabihin? Ano ang ibig sabihin ng W fit C? Pwede rin naman po tayo mag-open ng mic. Mike. Para mas Wala naman, tapos na. ano na, closing na. Ano po ang ibig sabihin ng W fit C? Kung sino pong Harap. Surprise. Water, food, first aid items, tas clothing po. Ayan. Very good. Ready na siya. Very good. Parang wala pa po kaming pambili ng bag. Ayun lang. Hindi pa, wala pang sweldo yun. Hindi. Eco bag na lang po ng Dali. Okay ang alphabet. Mm-mm. Yung mga Da ganun lang. Yung Okay mga yung small bayong, bag nyo na lang. Yun na lang yung dalhin nyo. Tapos dala na lang kayo ng something. maliliit na Mm-mm. version. Okay. Ayan. May Ay. discount pa. Sabi dito, no? Hindi po kami nagbebenta po ng Tito Hindi Bob. tayo nag-affiliate dito. Ayun. Okay. Ayan, meron si Ate Pretty. Ay, ready na kay Ate. Parang mga to yung ganun. Cheers. Ate Pretty. Si Ate Pretty. Mga to yung, tawag doon? Pocket knife. Mga, Butterfly tawag knife. doon? Ganun. Yung parang mga knife. Oo, yung mga Ah, knife yan eh. Ayan, importante din. Kasi pwede nyo rin po yung, gamitin panggayat nyo. Mm-mm. Gusto nyo talaga maggawa ng pansit sa, Kung gusto na po kunwari para magpesto pasta, pwede naman. pwede nyo yan gamitin kung ganun katalas yan eh. Kasi pang emergency na rin eh. So, pwede na rin siya. Like mga flashlight. Kunyari sa mga wood. Life threat. Mm-mm. Weapon. Pwede yung weaponry. Ganyan. Importante. So, yun. Well, closing na. Ay, na mo na to? Hindi pa. Ay, Ito hindi na na. Sige, ikaw na. Ikaw na. Ayan. Pero So, mag-close. ayun po. Napag-aralan ko na pag dumating yung grabing disaster, isa sa mga magiging problema dyan ay yung absence ng rule of law. Yung mga tao may magkakanya-kanya ng isipan at tataas yung kriminalidad. Sabi nga ng kapatid ko, nag-uusap kasi kami, nagkaroon sila ng parang seminar. Pag nagkaroon ng big one, dapat within 48 hours, makaalis ka na. Kung hindi ka naman talaga, buhay ka pa, lahat kayo ng pamilya mo. Pag nag-strike ang big one, lumayo na kayo sa city. Malis na kayo dyan. Kasi yung mga tao, pag wala silang pagkain sa loob ng ilang araw, magnanakaw sila. So kahit tayo prepared, may provisions tayo, pag alam nilang meron kang provisions, pwede ka nilang patayin para kunin kung ano yung meron ka. So kailangan na Ate Pretty na wala po. Wala. Ate Pretty? Nawala. Sige po, baka. hello. Ayan. Ate, Okay na. naputol. Sorry. Sa anong last na sinabi? Kasi. Ng ano? Hindi yun po. Sabi po kasi yung sa big one, kasi, tapos nawala na. The big one. Okay, so Absence of law. Mm-mm. yes. So yung mga tao ay will resort to criminal activities. No, halimbawa, wala silang makain.
kung sino may pagkain dyan, pwede ka nilang patayin or i-assault para kunin kung anong meron ka. Meron din sabi ng kapatid ko, ito very surprising kasi hindi naman ito talaga basic need, pero ang daming nang re-rape sa mga ganong klaseng sitwasyon. So, kailangan meron tayong equipment for self-defense. Anyway, yung knife dito ay hindi lang pang self-defense, for basic survival, no? Tapos yung kaya naglagay kami ng yung parang collapsible na baton. Kailangan mag-aral tayo. Sana kung makakapag-organize tayo ng yung magtuturo ng Arnis kasi para sa akin pinakamadaling matutunan na martial arts or na self-defense at saka kahit wala kang equipment, makakuha ka dyan ng kahoy, magagamit mo siya yung skill mo. No? So, but anyway, yung baton ay napaka-useful. Maraming magagamitan yan. Pero basically, pag self-defense, para sa sarili mo o kaya yung ibang tao na makatulong ka para i-save sila. So, lang, um, pero na lang to, naman to, suggestion lang naman kung you think it is necessary. Pero yun nga, pinaghahandaan natin, hindi lang yung for physical survival, pagkain, or sa first aid, i-anticipate natin yung lawlessness. Kasi yan, that is a threat na talagang mangyayari talaga yan. Yan, thank you, Ate Pretty. Opo. Well, magandang suggestion din yun po. So, parang nasuggest ko na rin po sa mga family na importante rin na meron tayong mga nakahandang weapons na din. Kasi, yun nga, sabi ni Ate Pretty, hindi lang naman siya as weaponry talaga, but also for basic survival na paggamit, ganyan. Importante din yan. So, ayun, nagdi-discuss din kami ni Ate Rain dito. Like kasi darating din ang time na ang pera mismo ay wala na siyang wala na siyang value. So, magkakaroon ng time na ganun. So, literal na yun, sabi nga, yung lahat ng valuables natin, yun talaga magkakaroon ng value talaga, literal. So, importante na rin talaga. Kaya, hindi namin masyadong sinama yung money, but essential din naman. Pero hindi namin siya sinama kasi ang parang pinaka na super na essential talaga natin dito ay yung like yung Food. items natin, yung Food, food, water. kung ano ang kailangan talaga ng body natin. Kasi like yung cellphone, pera, other na mga kunyari luho ganyan. Mm. Hindi naman natin siya need. Parang kumbaga well, yung phone need na rin naman natin siya, but yun nga, yung karamihan hindi na siya yung parang need natin makasurvive. Kung ano yung need talaga ng katawan natin, literal, para makasurvive, yun ang isasama natin sa emergency go bag. So, gusto lang din namin to close this presentation din. Gusto lang din namin sabihin ulit yung sinabi namin doon sa intro na we prepare wisely, we care deeply, we trust God fully. We don't prepare because we are afraid. We prepare because we are wise. And because we love our family. And because we trust that no matter what happens, God or Adonai is with us. So, ayun po. May add ka pa, Padre. Ayun, yun lang naman po for this preparation. Sige po. Pwede siguro po natin open yung floor. Since si Ate Pretty nakapag-add na rin naman siya ng insight niya. Maybe sa iba po, meron po kayong additional insight about this session. Ayan, si Tita Faith or si Tito Reggie po ito. Ako. Okay po. Add ko lang, no? Ito kasi topic natin is about go bag, no? Yung question na gusto kong i-post sa lahat is pagdating ng event, itong emergency, whatnot, where do we go to, no? May go bag ka nga, pero saan ka mag-go? Parang ganon, di ba? So, based sa naaral ko, no, yung it depends
sa type of emergency, no? Kung bagyo ba yan, earthquake ba yan, baha ba yan, flash flood, yung mga ganyan, no? Ah, yung first is safest is sa bahay ka lang, no? Kung depende sa emergency, no? 'Di ba? So, yung safest of course is yung bahay lang. Okay? Pero depending on the situation, halimbawa bumabaha na, may flash flood, next na pwede niyong puntahan is sa relative na mataas, no? Ba may bahay, may bahay na may second floor, ganyan, 'di ba? Yun yung next step. Okay? Tapos what if iba naman, ibang situation na tulad nga yung nabanggit natin is Great Tribulation, ganyan. Yun nga, nasabi nga ni Ate Pretty, andun na yung absence of lawless o yung lawlessness, di ba? Absence of law. So, maganda rin sana kung meron tayong matatakbuhan na lugar, na private na lugar, where we could stay, di ba? Yun yung isang magandang tinatarget natin na pinaghahandaan talaga natin, no? Kasi nga, ah, sabi nga ni Yeshua, actually, dun sa Matthew 24, no? Pagka binasa natin dun sa Matthew 24, some version nga ba yun? 24, 17, 18, ganyan, no? Sabi niya, pag dumating na yung time na sinasabi niya, wala na, immediately leave, huwag ka nang babalik. Kung nasa field ka, do not go back to get even your clothes. Go to the mountain, flee ka na to the mountain, no? Yun sa ano pala yun sa Matthew 24:17. Yan. Meron din yun sa Mark, sabi niya, let no one in the field go back to get their cloak. Flee to the mountain na, no? Ganon ka emergency yung yung scenario pagdating naman doon sa the Great Tribulation, no? Yun yung gusto ko may share, no? Last lang yung option na pupunta tayo sa mga hospital, sa mga evacuation center kasi lahat ng mga tao, yun yung mindset nila, tatakbo sila lahat sa evacuation center o doon sa mga hospital, which is magiging crowded, limited yung resources, hindi ka rin naman nila maaasikaso, yung go bag mo, yung food mo is only for yourself. What if yung mga pumunta rin doon sa evacuation center, wala silang go bag? So, pwedeng agawin nila yung go bag mo, ay kukunin nila yung supplies mo, what not. So, mas maganda yung meron tayong tatakbuhan na sa community natin, ganyan. Yun yung sa akin. Salamat. Thank you po, Tito Reggie. Ngayon naman po si Ate Jane po ba to? Aya, kayo, or... Ako nga. Ayan. Okay, go. So, first of all, unang-una, gusto ko i-comment si Rain tsaka si Shunay. O, push nyo na yung podcast. Pwedeng-pwede na talaga yung pro. Di ba parang podcast din yung dating kanina. Yung ganda. Para kaming nakikinig ng naka-live na podcast. May future talaga kayo doon. Kaya baro kasi magagamit nyo yung ano na yan, yung talent na yan. And then, yung another thing na yung mga nilagay nilang item yun, hihingi kami ng list, Shonay and Ray, yung mga meron na kayo dyan, na pwedeng hindi namin naisip na dapat pala nakalist yun. So, kung pwede kami makahingi ng list sa mga nilagay nyo dyan sa Go Bag, tapos if halimbawa meron sa community natin na wala pang Go Bag, tapos meron bang makukuhanan na pag maramihan may discount. Yung mga ganun, no, para kung makakatipid tayo, makahanap tayo ng mga supplier din. And then, yung isang
pumasok din sa isip ko habang nag-share kayo is yung ang na-share nung nakaraan ni Yoel, no? What if yung emergency ay dumating in a normal day wherein your parents are working, kayo naman nasa school, tapos bigla, di ba yung sa Iran, bigla na lang yung pagbomba yun eh, wala naman silang, although sila anticipate na ng Israel, lagi silang binobomba, kaya may bomb shelter talaga silang pupuntahan. O sa Pilipinas kasi wala tayong gano'n, no? Pero I believe kapag dumating yon kasi kasama nga dito sa topic ng nila Rain is yung being watchful, hindi lang ready. Dahil watchful tayo, nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid. Kaya importante yung sinasabi nila, importanteng may alam, importanteng updated tayo. Kasi through that, I believe, si Adonai bibigyan tayo ng wisdom. At siya mismo magkukonvict sa atin, huy, mag-prepare ka na. Magsimula na kayo. Para pag dumating yan, kung ano man yung scenario, prepared, no, kahit paano. But yun nga, si Adonai naman yung magbibigay sa atin ng wisdom on how to prepare. Tapos nabanggit din nila Pretty kanina, yun nga, pwedeng, kasi napapanood natin sa mga movies din, no, yung talagang nagpapatayan, agawan ng pagkain. I remember nung COVID-19, sinira talaga nila yung isang grocery store ba yun? Tapos kinuha nila lahat ng pagkain somewhere in Visayas. Kasi wala na talaga silang makain. Pinasok nila yung lalo sa ibang bansa, talagang, alam mo yung parang 5-minute shopping free, pabilisan. Ganon kadami yung nakuha nila, wala na silang, ayan, tsaka Yolanda din, wala na silang paki kung may matitira sa iba. At pwedeng mangyari talaga siya. Hindi natin, kasi syempre hindi rin nakapag-prepare yung iba. Isa sa nakita ko nung kapanahunan nung nagsunod-sunod yung earthquake sa atin, di ba lumalabas sa newsfeed natin, puro mga ganon. May nakita ko yung mga end time preppers ang tawag sa kanila. Yung mga food nila or sinasuggest nila, ilagay daw natin sa black bag or sa hindi nakikita yung laman. Parang once na halimbawa kinuha mo siya sa bag, wala siya idea yung pagkain ba yung kinuha niya or kasi the more na transparent, kita agad nila yung laman ng kinuha natin. Sabi ko, oh nga no. Yung sabi nung lalaki. So yun, isa siguro na bukod dun sa sinasabi ni Shunay na naka-categorize na siya, naka-pouch siya, naka-black bag din siya. No? Parang garbage bag yata yung ginamit nila. So yun, thank you ulit, Shanae and Rain. Dami namin natutunan sa hapon na to. Thank you po, Family Madrid, kay Ate Jane. Add ko lang din po, no, maganda rin po pala talaga tong preparation for yung sa go bag po. Kasi, ito rin yung way din for us. Kasi, to be honest, maski ako po, no, parang ang phone ko po is considered as essential na siya. Nasa ganung point na po ako, no. Nari, kung kailangan kong bumili ng something, Shopee, TikTok. Kung kailangan may tawagan ako, phone na naman ulit. Oh, pag nagugutom ako, nag-phone lang ulit kami. Yung parang gano'n na po yung ano, parang hindi na kami totally, yun, considered as essential na talaga ang phone. And nung nakita ko ulit yung laman, ngayon na lang ulit ako nakakita ng radyo, nung analog na phone. So parang yun, ano rin to, way din to para sa mga bata, sa mga youth din po natin ngayon and young pro na medyo maging mas aware din sila. Kasi meron ngang go bag, pero hindi naman din nila alam kung paano din i-navigate din tong mga to. So, dapat din alam din po nila kung paano po yung, paano gamitin mismo yung go bag nila. Okay, and then last po si Ate Pretty. Ma-add ko lang na kailangan nire-replenish yung supply kasi may mga lalo na food item, meron yung expiration. So kailangan be always aware kung kailan yung expiration yan. So kung bibili kayo ng mga food items, piliin niyo din yung mga expiration na halos kumbaga papatak sila ng same month and year as much as possible yung magkakadikit para alam mo na pag ganitong month or before dumating yung ganitong month, magre-restock ka. Or kami, ang plan namin, nung nagbuo kami ng go bag, ni-schedule namin na dapat by April ay na-consume na natin ito and then magre-replenish tayo kasi May 2025 ang expiration ng ibang mga items. So yung ganun, kailangan din talaga chine-check yung, kasi mamaya, pag dumating yung disaster, ano na pala, expired na pala yung mga dala mo. So yun lang, magastos talaga siya, pero kung iisipin mo, kung mga food naman,
makakain mo naman yun. Kaya lang papalitan mo siya para mag-extend din yung kanyang shelf life. Ayun. Thank you po, Ate Pretty. Kaya maganda rin po yung suggestion ni Tito Reggie kanina, yung pang-army po, which is parang 20 years po ata yun. Or yung iba, mas matagal pa nga po ata kasi sobrang sealed siya yung mga pagkain po nung sa army. So, yun po, at least, baga nabigay rin po natin yung insight ng bawat isa and na-close na rin naman po ni Sean. So, ayun po, thank you po ulit sa inyong lahat sa pakikinig and I hope po na meron po kayong natutunan dito sa session na to. And for our closing prayer, pwede po ba kaming mag-request na si Tita Pam po ba to or si Tito Bob ang mag-closing prayer lang po? Sino to? Or someone po from the Call Me family. Closing prayer. Pwede bang someone na lang rin? Namamaos talaga ako eh. Sige po. Okay po, Tito Bob. Sige po, Tito Reggie, pwede po bang ikaw po mag-closing prayer? Pwedeng chat. Ay, shout Si Tito Reggie po, baka po pwede. Okay, sige. Alright, so let's bow our heads. Adonai Yud Hey, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Maraming salamat po for this opportunity at kami po ay nakapag-discuss on how to be prepared, on how to be ready sa mga unforeseen emergencies and even po sa pag-prepare po namin sa pagbabalik po ng Messiah Yeshua. And we pray na gabayan niyo po kami, Adonai. Give us the wisdom on paano po namin i-manage itong mga go bag items. Maraming salamat po kina Rain and Shanae at na-share po nila kung ano po yung mga dapat naming i-prepare, yung WFITC. And alam po namin, Adonai, na when the time comes, katulad po ng kung paano nyo ni-lead ang Israel sa wilderness, sa Exodus, gayon din po ang gagawin niyo para sa pangangailangan namin, Adonai. Kayo po ang magpo-provide, kayo po ang magli-lead ng way through the wilderness. Kayo po magpo-provide ng mana, kayo po magpo-provide. Maraming salamat po again and pinagpipray po namin ang week na ito. Please continue to guide us, provide for our needs, Adonai. And lahat po ng papuri, pasasalamat, Adonai, aming tinataasan, pangalan ng iyong anak, si Yeshua. Amen. 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 Thank you so much po, Tito Amen. Reggie, sa pag-closing prayer. Thank you po ulit sa inyo at